6 na makakalaban ni Roronoa Zoro sa final saga ng One Piece. Pero bago yan ay paki-like, share and subscribe naman ng aking channel para sa marami pang katulad nito dito lamang yan sa Anime Nut TV. Si Roronoa Zoro ay ang swordsman ng Straw Hat Pirates at isa sa pinakamalalakas na individual sa karagatan sa mundo ng One Piece. Sa kanyang mabagsik na three-sword style, naging isang swordmaster si Zoro na kayang makipagsabayan sa mga elite na pirata sa One Piece world. Gumagamit siya ng napakalakas na haki, at kapag pinagsama niya ito sa kanyang husay sa espada, tuloy-tuloy niyang nalalagpasan ang mga hamon sa New World. Sa final saga, haharap si Zoro sa ilan sa pinakamalalaking laban niya, at inihanda na ni Eiichiro Oda ang ilang kapana-panabik na kalaban para sa kanya. Pang-anim, Saint Summers. Sa Elbaf arc ng One Piece, maayos na ipinakilala ni Eiichiro Oda sa mga fans ang isang banta na tinatawag na Knights of God, o Holy Knights. Isa sa kanila ang perpektong kalaban para kay Roronoa Zoro, si Saint Summers. Kilala si Summers bilang Dagger ng Holy Land ng Mary Geoise, at tulad ni Zoro, may hawak din siyang napakalakas na espada. Bilang miyembro ng Holy Knights, taglay ni Summers ang Depths Covenant kay Imunerina, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-regenerate at maging immortal. Bukod dito, nagbibigay rin ito sa kanya ng superhuman strength na kayang makipagsabayan sa mga elite fighters ng One Piece world. Hindi pa nagkakaharap sina Zoro at Summers sa Elbaf arc, lalo na't si Summers ay lubos na natalo ni Monkey, Luffy at Loki. Gayunpaman, dahil sa kanyang regenerative abilities at sa pagdating ni Imunerina sa bansa, malaki ang posibilidad na babalik siya ng mas malakas kaysa dati at haharap kay Zoro sa isang labanan. Tiyak na magiging kapana-panabik ang kanilang sagupaan, at dito matututo si Zoro kung paano ganap na makontrol ang kanyang Conqueror's Haki. Pang-5, Shiryu. Si Shiryu ay ang second ship captain ng Blackbeard Pirates at isang napakalakas na swordsman na gumagamit ng espadang rayo. Dati siyang head jailer ng Impel Down, ngunit dahil sa kanyang pagiging uhaw sa dugo, ikinulong siya ng warden na si Magellan. Nang lusubi ni Marshal D. Teach ang Impel Down, napalaya si Shiryu. At mula noon ay naging mahalagang bahagi na siya ng kanyang pirate crew. Hindi may kakailan na napakalakas ni Shiryu. Nagawa pa niyang magbigay ng matinding sugat kay Monkey D. sa Egghead arc, at hanggang ngayon ay patuloy niyang pinapalakas ang kanyang reputasyon. Taglay din ni Shiryu ang malakas na haki at, bukod pa rito, ang kapangyarihan ng Suksuk no Mi na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging invisible na swordsman. Sa final saga, siguradong maghaharap sina Roronoa Zoro at Shiryu, at tiyak na magiging isang napakadelikadong laban ito na aabangan ng lahat ng fans. Pang-4, si Fujitora ay isa sa mga Marine Admirals na napili sa pamamagitan ng World Military Draft noong 2-year time skip. Tulad ni Aramaki, isa rin siyang swordsman, ngunit mayroon na siyang nabubuong rivalry kay Roronoa Zoro, na nagpapahiwatig na maghaharap ang dalawa sa hinaharap. Bilang isang admiral, taglay ni Fujitora ang napakalakas na armament at observation haki. Bukod dito, mayroon din siyang kapangyarihan ng Zushi no Mi, isang Paramecia-type devil fruit na nagbibigay sa kanya ng kakayahang kontrolin ang gravity. Napakalakas ni Fujitora, at sa ngayon ay hindi pa siya kayang pantayan ni Zoro. Habang nagpapatuloy ang final saga, patuloy pang lalakas si Zoro, at darating ang panahon na maghaharap ang dalawa. Pangatlo, S-Hawk. Sa final saga ng One Piece, ipinakilala ni Eiichiro Oda sa unang pagkakataon ang Seraphim. Ipinakita rin na si Dracula Mihawk, ang world's strongest swordsman, ay may sarili ring Seraphim na tinatawag na S-Hawk. Napakalakas ni S-Hawk at may mas malaking potensyal pa kaysa kay Mihawk mismo. Taglay niya ang parehong lineage factor ni Mihawk, kaya mayroon siyang kahalintulad na kapangyarihan at fighting style. Higit pa rito, mayroon din siyang kakayahan ng isang Lunarian, na nagbibigay sa kanya ng halos hindi matagos na depensa na maaari niyang ipalit para sa napakataas na bilis. Bukod pa doon, mayroon din si S-Hawk ng kapangyarihan ng Supo no Mi, na muling nilikha ni Vegapunk gamit ang Green Blood. Dahil dito, mas maituturing siyang isang sandata kaysa kay Mihawk.
Pangalawa, Draculae Mohawk. Si Draculae Mohawk ang world's strongest swordsman at ang pinakamataas na pangarap ni Roronoa Zoro. Matagal na siyang kinikilalang pinakamalakas na swordsman at nagkaroon pa ng matinding rivalry kay Shanks bago pa ito naging Yonko. Mas mataas pa ang antas ng sword skills ni Mohawk kaysa sa red-haired emperor, na nagpapakita kung gaano siya kalakas. Bagamat hindi pa lubusang na ipapakita ang kanyang buong kakayahan sa laban, ang kanyang bounty na 3.59 billion berries ay patunay na kapantay niya ang mga Yonko sa mundo ng One Piece. Para kay Zoro, wala nang mas hihigit pang hamon kundi ang malampasan si Mohawk. Panghuli, Saint Ethan Baron v. Nusjuro. Dahil ang pinakahuling laban sa mundo ng One Piece ay magaganap sa pagitan ng mga pirata at ng world government, malinaw na si Saint Ethan Baron v. Nusjuro ay magiging kalaban ni Roronoa Zoro. Sa oras na magharap sila, posibleng si Zoro ay maging world's strongest swordsman na, kaya magiging isang laban ito sa pinakamataas na antas. Inihanda na ni Eiichiro Oda ang laban na ito sa pamamagitan ng banggaan ng Kitetsu sa Egghead Arc, at sa kalaunan ng Final Saga, haantong ito sa isang full-scale na labanan. Si Nusjuro ay malinaw na isa sa pinakamalalakas na miyembro ng Five Elders, at ang katotohanang gumagamit siya ng isa sa mga supreme grade swords ay patunay ng kanyang matinding lakas. Tiyak na magiging karapat-dapat siyang kalaban ni Zoro, at kahit na mas malakas siya kaysa kay Zoro sa ngayon, dahil sa kapangyarihan ng Abyssal Covenant, darating ang panahon na kailangang talunin siya ng Straw Hat Swordsman.